Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay kukuha muna tayo ng updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asek Dumlao, welcome back po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello Steph, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Asek, unahin ko na po itong bagyong Krising dahil ito ang talagang tinututukan po natin ngayon. Itinaas na nga po sa Blue Alert status ang DSWD. Kumusta na po ang paghahanda ng kagawaran kaugnay dito at ano po yung mga preemptive measures na ginagawa o gagawin ng DSWD? Okay, unang-una Steph, lilinawin ko po, yung Blue Alert status na kahapon hanggang kaninang umaga ay idideklara. Ito po ay deklarasyon ng NDRIMC. At ngayon nga po, effective 12 noon today, ay Red Alert status na po ito. Batay po sa inilabas na memorandum ng NDRIMC. So it's the NDRIMC that issued the alert status. Ngayon, dahil Red Alert status na po tayo sa NDRIMC, ang ibig pong sabihin na activate na yung mga iba't ibang mga clusters. Kabilang na dyan yung food and non-food item cluster, na kung saan DSWD nga po yung nangunguna. Ang ibig sabihin po, ngayong naka-Red Alert status na ang NDRIMC, yung pong mga personnel, human and material resources ay ready for duty and deployment. So, na-mobilize na po yung ating mga resources para sa isang komprehensibo and coordinated emergency and humanitarian response efforts. So, on the part of the DSWD, meron na po tayong mga kawani o personnel na nag-duty na sa OCD doon sa operation center po sa OCD. Meron po tayong mga personnel na nag-duty na dyan para mas maging maayos, coordinated at mabilis yung ating pong koordinasyon and yung ding ating pong pagkalap at pag-generate ng mga reports na kinakailangan para sa ating pong agarang aksyon. Ngayon, ang DSWD po, nakahanda tayo na tumugon sa pangangailangan po ng mga kababayan natin na maapektuhan. Ito ay of course alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga maapektuhan po ng iba't ibang mga kalamidad. Kung kaya nga po si DSWD, meron tayong mahigit 2.9 billion pesos na standby funds and stockpiles.
Sa stockpiles natin, mahigit 3 million family food packs po ang nakapreposition sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Now, to be very specific, Steph, dito po sa mga rehiyon na madadaanan o projected na madadaanan nga po ni Bagyong Krising, particularly Region 1, Region 2, and the Cordillera Administrative Region, meron po tayong more than 86,000 family food packs sa Region 1 na nakapreposition, more than 143,000 family food packs sa Region 2, and then more than 50,000 family food packs preposition in the Cordillera Administrative Region warehouses. So, ganyan po at kahanda ang DSWD sa panahon po ngayon. Sec, kumusta naman po yung coordination with the local government units? Kasi kakagaling lang po natin sa another bagyo no nakaraan, yung bagyong Bising, tapos ngayon meron naman pong bagyong Krising. So, kumusta naman po yun? Yes, ang koordinasyon naman po ng DSWD with our partner local government units ay nagpapatuloy. Even naman po walang mga bagyo, nakikipag-coordinate po tayo sa kanila para matiyak na meron po tayong sufficient na mga resources na ipapamahagi as part of our mandate to provide augmentation support to LGUs. So, ngayon nga po, dahil meron na tayong activated na red status or red alert status, mas pinaigting pa yung ating koordinasyon with the local government units dahil ngayong local counterpart ng NRIMC, yung regional NRIMC, ay nakikipag-ugnayan din at may mga isinasagawa rin sa kasulukuyan ng mga pagpupulong. On other matters naman po, ASEC, alam mo naman po natin na starting this week ay atin pong ino-observe ang National Disability Rights Week o NDRW. Ano-ano po yung mga activities na inilatag naman po ng ating kagawaran para sa mga kababayan po natin na persons with disability o PWD? Well, of course, ang DSWD po ay nakikipag-ugnayan closely with the National Council for Disability Affairs, which is an attached agency of the DSWD. So, tama yung nabanggit mo na for this week nga, from July 17 to July 23, ginugunita po natin yung National Disability Rights Week. Batay po doon sa Proclamation 597 na nilagdaan nga po ng ating Pangulo noong 2024. Sinasabi nga po dito na meron tayong isi-celebrate na National Disability Rights Week para nga po maka-stimulate ng public awareness hinggil sa mga issues on disability and i-encourage din po ang bawat mamamayan sa ating bansa na makipag-cooperate at makipag-participate and actually to take active responsibility sa pagpapabuti po ng economic and social conditions ng mga persons with disabilities sa ating bansa. And of course, sila rin po ay ma-showcase particularly their significant contributions in nation building and in promoting yung pong pag-prevent ng disability. And of course, yun na rin pong pag-rehabilitate ng mga persons with disability. So meron pong mga sinet up ang ating pong National Council for Disability Affairs na iba't ibang mga activities. Isa nga po sa pinuri ng DSWD ay yung pong libreng sakay for persons with disabilities ng LRT Line 2. So sa linggo nga po ito ay meron pong libreng sakay para sa ating pong mga persons with disabilities. And of course, there are other activities that are lined up in celebration nga po of the Disability Week. Isa pa po sa ating pag-uusapan, ASEC, ay yung naging kasunduan naman sa pagitan ng DSWD at Department of Justice o DOJ kung saan magtatatag ng isang referral system na makatutulong naman sa mga kabataang biktima ng karahasan. Ano po ba itong referral system na ito at paano po ito gagana?
Yes, tama ka dyan sa nabanggit mo na ang DSWD nga po ay merong linagdaan na kasunduan with the Department of Justice, Bureau of Claims, para naman sa pagbubuo ng isang compensation referral system para sa mga child victims na nasa pangangalaga po ng DSWD. Kung matatandaan, ang DSWD po ay may mga residential care centers na nakikater po sa mga kabataan who have been victims of abuse, particularly yung pong rape, torture, enforced and involuntary disappearance, pati na yung trafficking in persons and yung online sexual abuse and exploitation. So marami po tayong inaalagaan at ina-assist sa ating mga residential care centers. Now, dito po sa ating pong linagdaan na kasunduan with the DOJ Bureau of Claims, ang DSWD po ay mag-e-endorse ng mga residents natin, yung mga clients natin sa Bureau of Claims para nga po sila ay ma-assess at mabigyan ng monetary compensation para po somehow ay makatulong na ma-recompense yung damage sa kanilang buhay bunsod nga po noong lawlessness or grave injustice na naranasan po nila. So yun po yung ating pong engagement with the DOJ-BOC. At bago po kayo pakawalan, ASEC, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon? Well, of course, Steph, una-una tayo nagpapasalamat sa iyong programa at binigyan daan niyo po yung DSWD para tayo makapagbigay ng timely information para po sa ating mga kababayan na sumusubaybay ng iyong pong programa. Of course, nais po natin banggitin na ang ating pong kagawaran ay patuloy naman po na magpapahatid ng tulong sa lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Hindi lamang po ng iba't ibang mga kalamidad, kagaya na po ng bagyo, but we are also providing assistance in coordination and in collaboration with other government agencies para rin naman po sa mga kababaihan, sa mga kabataan na nabiktima nga po o nakaranas ng pang-abuso. Marami po tayo mga iba't ibang mga programa at serbisyo na nag-cater po sa ganito pong mga cases. Idagdag ko lang mga Steph, na dito nga sa ating pong pagkikipag-ugnayan with the Department of Justice, Bureau of Claims, ang ninanais natin dito ay mabigyan ng kaukulang tulong kasi yung pong assistance na ipino-provide natin is not just limited to monetary claims but holistic yung ating pong intervention para sa mga individual na nakaranas na po ng pang-aabuso ng anumang klase ng pag-aabuso. So, nandyan yung medical, psychological, educational, pati yung kanilang social needs ating rin pong ina-address. Kasi ang Ayun, naputol lang ang ating communication with ASEC Dumlao. Let's try to re-establish po yung ating communication para maipagpatuloy po yung kanyang final message. Ayun, ASEC, go ahead po. Again, inuulit po natin ang nais po natin sa lahat ng mga clients and beneficiaries po natin ay ma-empower sila, matulungan sila nang sa gayon ay magkaroon po sila ng maayos na buhay pagkatapos po ng paghihirap o nung anumang experience na naranasan po nila. So, ganun po ang DSWD, patuloy na magbabahagi ng maagap, mapagkalingang serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino. Again, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Ayun, maraming salamat pong muli, ASEC Dumlao, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maraming salamat din, Steph. Magandang hapon. At atin pong nakasama si ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At tayo naman po ay tutungo na sa ating balitaan
Partial operation ng Metro Manila Subway Project inaasahan ng Marcos Administration sa taong 2028. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsapit ng taong 2028, partially operational na ang Metro Manila Subway sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa progreso ng konstruksyon ng proyekto, partikular sa Camp Aguinaldo Station sa lungsod Quezon. Ikanatuwa ni Pangulo Marcos ang kanyang nakita. Sabi ng Pangulo, lahat naman ay sumasang-ayon sa kanya na kailangang bilisan ang proyekto upang mas maaga itong mapakinabangan ng commuters. Kaugnay nito, binigyang diin ng Pangulo ang papel na ginagampanan ng malawak na kakayahan at karanasan ng mga Japanese expert na kabalikat ng Pilipinas sa proyektong ito. Dahil sa expertise ng Japanese professionals na nakatutok sa proyekto, pinapayuhan ni Pangulo Marcos ang mga Pilipino na maging positibo sa pagdating ng araw na nagagamit na ng mga commuter ang Metro Manila Subway na layong ibaba sa 45 minuto ang kasalukuyang 1 oras at 38 minuto na travel time mula Valenzuela hanggang Pasay City. Mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang spesyalista. Ngunit hindi lang sila nandito, tinuturuan din ang ating mga engineer. At kung makita ninyo dun sa loob, isa lang, dalawa lang ang supervisor na Hapon, karamihan ng mga tatrabaho, puro Pilipino na. Which, once again, I am not surprised dahil kayang-kaya naman talaga ng Pilipino yan basta maturuan ng mabuti. Kaya I urge everyone to keep going and we look forward to the day when we can say na nasakyan natin yung subway sa Pilipinas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, kaalaman mula sa Japanese engineers, itinuturing na malaking bagay para sa itinatayong Metro Manila Subway Project. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita. Malaking bagay na nababahagian ng mga kaalaman ng Japanese engineers sa mga Pilipinong inhinyero sa itinatayong Metro Manila Subway Project. Kung matatandaan, ang proyektong ito ay pinondohan sa pamamagitan ng loan agreement mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA sa pag-inspeksyon sa Camp Aguinaldo Station, lungsod Quezon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na puro Japanese expert lamang ang nakatutok sa proyekto. Sa katunayan, 1 o 2 Japanese expert lamang anya ang nangangasiwa sa site, habang karamihan sa mga nagtatrabaho ay mga Pilipino na. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ito dahil tinuturuan ng mga Japanese ang mga Pilipinong engineers. Anya, hindi naman niya ikinagugulat na kayang-kaya ng mga Pilipino ang trabaho dahil mahusay rin ang mga ito basta't maturuang mabuti. Nakakatuwa dahil yung mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang spesyalista. Ngunit hindi lang sila nandito, tinuturuan din ang ating mga engineer. At kung makita ninyo dun sa loob, isa lang, dalawa lang ang supervisor na Hapon, karamihan ng mga tatrabaho, puro Pilipino na. Which, once again, I am not surprised dahil kayang-kaya naman talaga ng Pilipino yan basta maturuan ng mabuti. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Malacanang sinigurong maiulat sa sambayan ng Pilipino ang magiging resulta ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ng palasyo na inalahan nila sa publiko ang bunga ng nakatakdang biyaheng Washington ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, inalahan nila ang update sa sandaling makabalik na sa bansa ang punong ekotibo. Pagtiyak ni Jose Castro, kanilang ibibigay ang detalye ng kalalabasan ng Washington trip ng Pangulo na kung saan ay isa sa magiging highlight ang inaasahang pagkikita nila ni US President Donald Trump. Pagbibigay din ng PCO official, dapat lang na mayroong pag-uulat sa taong bayan, lalo na sa ganitong mga klase ng aktibidad na lalabas ng bansa ang Pangulo.
Kaugnay nito'y karaniwan na namang naglalabas ang presidente sa kanyang social media account ng buod ng kanyang mga ginanap na aktibidad at outcome ng kanyang naging biyahe sa abroad ilang minuto makaraang makabalik na sa bansa ito. July 20 hanggang 22 ang biyaheng Amerika ng punong ekutibo. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Yun naman po talaga ang dapat. Kapag kayo nagbabiyahe, ibibigay namin ng report kung anong dapat na i-report para sa taong bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Information and Communications Technology o DICT at Maharlika Investment Corporation magtutulungan para mapalawak ang digital transformation sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Maharlika Investment Corporation para mapalawak ang digital transformation sa bansa, partikular sa mga malalayong lugar. Pinangunahan mismo ni DICT Secretary Henry Aguda at ni Maharlika Investment Corporation President at CEO Rafael Consing Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding na layong tugunan ang kakulangan sa digital infrastructure. Sa ilalim ng kasunduan, mamumuhunan ng MIC ng mga proyektong digital na magdadala naman ng internet sa mga malalayong komunidad. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasama rito ang paglalatag ng fiber optic backbone, satellite connectivity, wireless access at broadband sa mga lugar na matagal nang walang maayos na koneksyon. Dagdag pa ng kalihim sa tulong ng Maharlika Investment, mabubuo na ang digital backbone ng Bagong Pilipinas. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 8 Pinoy seafarers na na-rescue sa lumubog na MV Eternity Sea nakabalik na sa bansa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Nakauwi na sa bansa ang nasa 8 Pinoy seafarers na na-rescue sa lumubog na MV Eternity Sea sa Red Sea. Sakay ito ng Saudi Airlines Flight SV870 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kagabi. Agad silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Cagdac at kasama si DFA Undersecretary Eduardo De Vega, OWA Administrator PY Kaunan at kabilang din si Health Secretary Ted Herbosa. Agad silang isinailalim sa briefing hinggil sa makukuha nilang tulong mula sa national government at ilang medical check-up hinggil naman sa mga natamo nito sa naturang pag-rescue sa kanila sa paglubog ng kanilang sinasakyang barko. Sila ay makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DMW, OWA at medical assistance mula sa DOH at iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Coast Guard o PCG patuloy ang high-tech search sa mga nawawalang sabungero. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Patuloy ang puspusang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa posibleng labi ng mga nawawalang sabungero gamit ang makabagong underwater remotely operated vehicle o ROV. Ayon sa PCG, sistematikong iniinspeksyon ng ROV ang seabed sa bilis na 4.4 knots gamit ang liwanag na abot sa 15,200 lumens, sapat para masilip ang madilim na kalaliman ng tubig. Kaya nitong sumisid hanggang 350 meters o halos 1,000 feet at nakakonekta sa cable na mahigit 746 feet ang
ang haba para sa mas malawak na galaw sa target area. Tinitiyak naman ng mga otoridad na bawat operasyon ay hindi lalagpas ng 4 na oras upang mapanatili ang ligtas at epektibong paggamit ng kagamitan. Ang nasabing search and retrieval operation sa isang interagency activity kung saan kabilang ang Department of Justice, Philippine National Police at PCG. Ito ay bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang hustisya sa mga pamilya ng mga nawawalang sabongeros. Mula pa rin dito sa Laurel, Batangas para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, video ng umano'y pagdukot at forced confession ng mga nawawalang sabongero hawak na ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Hawak na ni Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Mulya ang isa sa mga ebidensya makapagbibigay linaw sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa kanyang pagbisita sa Campo Crame kahapon, sinabi ni Mulya na nasa kanya na ang video ng umano'y pagdukot gayon din ng forced confessions ng mga nawawalang sabongero. Ito anya ang isa sa mga ebidensya makapagpapatotoo sa mga salaysay at pagbubunyag ni Julie John Don Patigongan alias Totoy. Gayunman, sinabi ng kalihim na nais muna niyang hintayin ang magiging resulta ng sinasagawang pagsusuri ng Philippine National Police sa Forensic Group sa mga nakuhang buto sa lawa ng Taal. Nabatid na 6 mula sa 71 nakuhang buto sa lawa ay pawang mga buto ng tao batay sa hugis at iba pang katangian nito. Sinabi ni Rimulya na kung mapatutunayan sa mga sabongero nga ang mga nakuhang buto sa lawa, tiyak na may sisiwalat na ang misteryo sa pagkawala ng mga sabongero. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, issue ng nawawalang mga sabongero, kailangang idaan sa scientificong investigasyon ayon sa isang mambabatas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na idaan sa scientific investigation ng issue sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod ng mga ulat na may narecover na buto ng tao sa Taali na posibleng may kaugnayan sa mga biktima. Sa punong balitaan, binigyan din ni Jokno na mahalagang kumonsulta ang pamahalaan sa mga forensic expert upang matiyak na mga ebidensya ay masusing sinuri batay sa agham. Katunayan, matagal na ana niyang isinusulong yung pagkakaroon ng Independent Forensic Laboratory na hiwalay sa PNP at kinabibilangan ng mga eksperto mula sa akademya. Punto niya, bagamat mahalaga ang mga testimonya, mas matibay pa rin ang ebidensya nakabatay sa siyensya. Ayon sa PNP Forensic Group, 6 sa 71 buto na narecover mula sa isinagawang search operation ay maaring buto ng tao batay sa kanilang morpolohiya o hugis at istruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Land Transportation Office o LTO, pinabibilis na ang distribusyon ng mga plaka ng sasakyan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Mahigit 1.7 milyong plaka ng sasakyan ang naipamahagi na ng Land Transportation Office sa buong bansa. Ayon kay LTO Acting Chief Greg Boa Jr., nabura na ang 11 taong backlog ng milyong-milyong plaka. Anya, sa nakalipas na 2 taon nakagawa ang LTO ng mahigit 18 milyong license plates. Nauna nang ipinag-utos ng ahensya sa lahat ng regional directors na magpatupad ng mga hakbang para pabilisin ang delivery ng mga plaka. Ilang tanggapan ng LTO ang humingi ng tulong sa local government units habang ang iba ay sinimulan ang paghatid ng plaka sa mga bahay. Base sa datos, kabuang 7,244,726 na plaka ang nakatakda na para sa distribusyon, habang ang 1,779,206 na plaka ang naipamahagi na at ang iba ay na-download na sa mga tanggapan ng rehiyon para sa agarang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Finance Secretary Ralph Recto nakipagpulong sa bagong pamunuan ng Bureau of Customs o BOC upang talakayin kung paano mapatataas ang kanilang koleksyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakipagpulong si Finance Secretary Ralph Recto kay bagong Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno upang talakayin ang mga plano at estratehiya ng bagong pamunuan ng ahensya para mapataas ang kanilang koleksyon. Sa nasabing pulong, tiniyak ni Commissioner Nepomuceno ang kanyang buong suporta at dedigasyon sa pagpapatupad ng 5-point priority programs ng BOC para sa taong 2025. Kabilang dito ang digitalization, target revenue, pinasimpleng mga proseso ng kalakalan, laban sa smuggling at employees development. Pinag-usapan din sa pulong ang mga hakbang upang matugunan ang ilang mga pangunahing issue na idinudulog ng mga stakeholders. Binigyan diin ni Secretary Recto ang kalagahan ng BOC sa kabuuang paggasta ng pamahalaan kung saan 20% nito ay nagmumula sa koleksyon ng ahensya. Hinimok niya ang bagong literato na pabilisin ang pagpapatupad ng mga inisyatiba upang matiyak na makakamit ng BOC ang kanilang mga layunin. Ang target ng Bureau of Customs para sa taong 2025 ay nasa 1.06 trillion pesos, mas mataas mula sa 939 billion pesos noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 1% US remittance tax ng Estados Unidos hindi makakaapekto ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas. Balikan natin si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Ipinagkibit balikat ng Department of Finance ang pangamba kaugnay ng ipapataw na 1% excise tax sa remittance mula sa Estados Unidos. Ayon kay DOF Chief Economist Dominic Velasquez, maliit lamang ang magiging epekto nito sa ekonomiya sa susunod na taon dahil anya abot lamang ito sa 0.009% ng gross domestic product. Batay sa pagsusuri ng DOF, humigit kumulang sa $1.9 billion sa remittances mula US patungong Pilipinas ang maapektuhan ng bagong buwis katumbas lamang ng 5.2% ng tinatayang kabuang overseas remittance na nasa 36.5 billion pesos para sa taong 2026. Ipinunto rin ni Velasquez na batay sa survey, 12.8% lamang ng mga tumatanggap ng remittances ay mula sa North at South America, malayo sa 40% ng kabuang remittances na ayon sa BSP ay nagmula sa US. Bagamat maliit ang inaasahang epekto ng buwis, may pangambang maaaring magdulot ito o magtulak sa mga overseas Filipinos na gumamit ng informal channels o black market upang makaiwas sa dagdag buwis ng Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, review sa Universal Healthcare Law, isinusulong ni Senador J.V. Ejercito. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senador J.V. Ejercito ang pagsusuri sa Universal Healthcare Law na 5 taon na matapos maisabata sa pagbisita niya sa Quezon Medical Center. Sinabi ni Ejercito na panahon na para alamin kung saan nagkukulang ang pagpapatupad ng batas para mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Anya, ang UHC Law implementation ng isang 10-year program at ngayong nasa kalagitnaan na tayo ay kailangan na anya itong i-evaluate at i-recalibrate. Pinurin ng Senador ang pag-unlad ng Quezon Medical Center mula sa dating masikip at madilim na pasilidad na ngayon anya ay mayroon ng CT scan, MRI at zero balance billing. Pero aminado siyang may kakulangan pa sa mga kalamitan tulad ng mga ventilators para sa pediatric ICU. Binigyan din ni Ejercito na layunin ng UHC Law na mabawasan ang gasto sa bulsa ng bawat Pilipino na dapat mas mapataas ang coverage ng PhilHealth para sa hospital bills. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila pinangunahan ang pagbukas ng floodgate sa Manila Yacht Club. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Layar. Pinangunahan ni na MMDA Chairman Attorney Romando Artes at Manila Mayor Isko Moreno ang pagbukas ng floodgate at paglalagay ng mga trash trap sa paligid ng Manila Yacht Club. Bahagi ito ng mas pinaigting na paghahanda sa pagbaha lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Artes, ang paglalagay ng trash traps ay isa sa mga solusyon upang mapigilan ang pagdaloy ng basura patungong pumping stations at Manila Bay. Dagdag pa niya, regular na nagde-deploy ang MMDA ng mga tauhan para linisin ang bahaging ito ng Manila Bay upang mapanatiling malinis ang daluyan ng tubig. Sinabi naman ni Mayor Isko Moreno na ang pagbubukas ng floodgate ay isa sa hakbang upang mapagaan ang pagbaha sa mga lugar tulad ng Calao Avenue, Padre Faura at Taft Avenue. Binanggit din ng alkalde na may nakahandang drainage master plan ng lungsod upang tugunan ang suliranin sa pagbaha. Nagpasalamat naman si Moreno sa patuloy na suporta ng MMDA at nanawagan sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang asosasyon ng mga fisher folk sa Burgos, Ilocos Norte, ipinagmalaki ng BIFAR bilang isa sa mga tagumpay na benepisyaryo ng Special Areas for Agricultural Development Program. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Ibilang abalegi ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ti tulong nga impayda iti Buraan Fisherfolk Association ijay Burgos, Ilocos Norte babaan iti Special Areas for Agricultural Development Program. Sayon kini Planning Officer Jaisel Lagman, karaman kadagiti naipaayda iti nasoo grupo kadagiti payaw, motorized bangka, tuna headlines ken iti cooling box apang ipananda kadagiti nakalap da nga ikan. Isulaang amin ti kakaisuna grupo diti Ilocos Region ana ikan kadagiti captured fisheries paraphernalia. Malasid kadagiti ramit na ipayan pa dagiti 18 fisher folks. Iti training manipod tinasong ahensya panggap iti panagkalap ti tuna like species kan pusit. Sinursuruan pa iti ahensya dagiti fisher folk no kasano ti panakamentenar dagiti kagawaan ana ipaay kadakwada tapno masigurado ana talgad da iti taaw ken agbayag dagitoy mausar. Itagdama year to date data adanti agarop 1.408 metriko tonelada ti nakalap pa iti nasoo grupo kay batugan iti nasurok 250,000 pesos ang naglakwanda. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga senior citizens sa Agoo, La Union nakatanggap ng cash incentives mula sa pamahalaan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nakaawat iti cash incentives ti 34 senior citizens arasadante ti Agoo, La Union. Nagtaod dayto iti National Commission of Senior Citizens Regional Office 1 kan iti kolaborasyon iti local government unit baban iti Municipal Social Welfare and Development Office. Iti sidong dayto iti Expanded Centenarian Program ti DSWD. Naipaay kina Lola Genoveva Dumondon Refuerzo may sa Centenarian manipod Barangay Santa Rita Central ti cash incentive a 100,000 pesos kan letter of felicitation manipod kina Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. amang kabkablao ken kuana gaputan na nagpat na titawan na asa nga gasot. Dagiti matalupulo kat talo ada dumapay a senior citizen nga agtawan iti 80 kat 5 siyam apulo kan siyam apulo kat 5 kat nakaawat iti sag 10,000 pesos a cash gift kas sa Gudayan ti Republic Act 11982 wenno ti Expanded Centenarian Act of 2004. Indaulwan ni Miss Baby Jane Donado, Project Development Officer ti NCSC Region 1, ti cash distribution ay Agoo Conference Hall itay Kalabas. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak para ita Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 54 na body-worn cameras para sa mga police operation ipinamahagi ng Police Regional Office 8 sa mga police units sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinangunahan ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General G.R. Comigat ang pag-turnover hin 54 nga high-definition body-worn cameras ha mga police unit ha rehiyon kakalop nga adlaw. Ang nasabi nga mga kamera nga pinunduhan han Police Regional Office 8 nagtutuyo nga mapakasag ang response capability nga monitoring ha mga police operation. Pinaagi ni may babaruan ang kadagmitan pagbaton han mga kapulisan ha mga tawag in responde. Hini nga ihap 16 ang hingat to Ormoc PNP na pula Tacloban City, Taglima ha Police Provincial Office in Leyte, Southern Leyte, Samar ng Eastern Samar, samtang tagtulo naman ha Northern Samar ng Biliran Police Provincial Office ug duha ha Regional Tactical Operations Center. Ini nga mga body-worn camera in kadugangan hato na una nga 100 nga gindistribuer ha National Headquarters ha mga PNP unit ha rehiyon. Tikang ha Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. 53 milyong pisong road widening project sa bayan ng Macrohon, Southern Leyte natapos na. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Gipasabot sa Department of Public Works and Highways o DPWH Southern Leyte 1st District Engineering Office nga hingpit na nga nakumpleto ang road widening project sa Barangay Itson, Macrohon, Southern Leyte nga dunay kinatibuk ang 53 milyones pesos. Ang gipalapdan nga karsada naglangkod sa 2.536 lane kilometers, adunay gilapdon nga 3.35 meters ug 0.28 meters ang gibag-on. Nakipusab sa scope of work ang 1,357 square meters nga drainage o slope protection structure. Matod pa ni District Engineer Manolo Rojas, ang mga proyekto sa pagpalapad sa kalsada, makapauswag sa transportasyon, makapamino sa oras sa gasto sa pagbiyahe, makapauswag sa kaluwasan sa dalan, ug makamugna og mga oportunidad alang sa pag-uswag sa ekonomiya sa probinsya. Ang opisyal nagatuo nga ang proyekto makatabang sa paghimo og mas luwas nga dalan, pinaagi sa paghatag og dugang nga luna ug pagkunhod sa mga aksidente sa lugar. Balita gikan sa RP Sogod, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang Mindanao.
bagong Local Health Insurance Office Cagayan de Oro pinasinayaan na. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Giinagurahan di pa lamang dugay ang bagong gambalay sa Local Health Insurance Office nga dimutang sa ground floor, South Concourse, Limkit kay Mall, Cagayan de Oro City. Gipangunahan kini nila ni PhilHealth Area Vice President for Mindanao, Gregorio Rolyoda, PhilHealth 10 Regional Vice President Delio Aceron II ug pipila ka mga opisyal sa Cagayan de Oro ug sa Misamis Oriental. Tumong dinhi nga makabaton og komportable ug luag nga opisina aron mas daghan pa nga maserbisyuhan nga mga miyembro. Nasaran nga mabot sa halos 2,000 ka mga average walk-in clients patag adlaw ang ma-accommodate nini dili sa masauna nga naalang kini sa halos 500. Gidugang pa ni Aceron nga lauman nga mas nindot, hapsay ug paspas ang serbisyo nga mapadangat ngadto sa mga kliyente. Adunay mga dugang pasilidad nini sama sa mga conference room alang sa mga in-house seminars, backrooms, breastfeeding areas ug uban pa. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 124 na mga magsasaka sa Zamboanga del Sur na bigyan ng e-titles sa ginanap na region-wide distribution of land titles sa Dipolog City. Narito si Leslie Cubol para sa balita. May kabat sa 124 ka mga mag-uma gikan sa Zamboanga del Sur ang nahatagan og titulo sa yuta ang ilang gitikad atol sa gipahigayong region-wide distribution of land titles sa Cultural and Convention Center sa Dipolog City. Ang mga titulo gyapod-apod sa DAR Region 9 ilawom sa ilang support to parcelization of lands for individual titling o split project. Gawa sa mga titulo, may kabatusab sa 978 ka mga certificates of condonation with release of mortgage o kokrom ang ilang gihatag ngadto sa 782 ka mga agrarian reform beneficiaries o ARBs din gihatagan og condonation ang ilang dulan sa 59 million pesos nga agrarian loans. Gito nalusab sa DAR Zamboanga del Sur ang mukapin sa 3.7 milyones pesos nga kantidad sa farm machinery o ekipo sa pagpanguma ngadto sa 13 ka mga Agrarian Reform Beneficiaries Association so ARBOS sa lalawigan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Rapid appraisal of emerging benefits isinagawa ng DA-PRDP upang masuri ang sustainability ng negosyong suportado ng PRDP sa Caraga Region. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Dayanara Hake. Malampusong nagpahigayon ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project kung DA-PRDP ug tulo ka adlaw nga rapid appraisal of emerging benefits o RAE bag-uhay lamang sa People Unite to Guard Aquamarine Wealth of Pugaw Incorporated. Ang RAE nga gipangunahan sa Monitoring and Evaluation Unit nagtumong sa pagtino sa kinatibuk-ang kalampusan sa subproyekto pinaagi sa socio-economic nga mga benepisyo nga nakabot sa mga benepisyaryo niini. Gisukod kini pinaagi sa pagpahigayon sa key informant interviews, focus group discussions, farm profiling o geotagging, spot interviews ug household surveys. Ang sub-project na Seaweeds Production and Marketing na kumpleto ni adtong 2023 diin kini gipatuman aron sa pagpaligon sa industriya sa seaweed sa Surigao del Sur, pagsulbad sa post-harvest ug mga limitasyon sa pagproseso. Pinaagi niini 80 ka mga direktang benepisyaryo ang nakadawat og 45 ka mga linya sa pag-ugmad sa seaweed. Nakadawat usab ang pugaw og 1 million pesos nga kantidad sa working capital, hauling vehicle ug nagkalain-laing post-harvest equipment. Ang RAEB usa ka himan sa pagtuki nga gihimo sa DA-PRDP
aron makuha og idokumento ang mga nanggawas nga benepisyo sa mga benepisyaryo sa nahuman nga mga subproyekto sa PRDP. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, 20 araw na training sa mga meat inspector sa Northern Mindanao, ilulunsad ng pamahalaan ngayong Hulyo. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Molusad og 20 kadlaw nga basic meat inspection training course ang gobyerno pinaagi sa National Meat Inspection Service o NMIS alang sa mga meat inspector sa Northern Mindanao isip kabahin sa padayon nga kampanya ni ini aron masiguro ang luwas ug dekalidad nga supply sa karne sa nasud. Sa pagiginabi kay NMIS Regional Technical Operations Center 10 Director Dr. Nionet Agreda, iyang gibutyag nga magsugod ang maong training karong Hulyo 21 ug molungtad hangtod Agosto 15. Tumong nini nga mapalig-on ang kapasidad sa mga local meat inspectors sa pagtuman sa mga food safety standards sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Matud pa niya bisan tuod adunay nga meat inspector sa matag lungsod ug dakbayan, dili pa sila makapahigayon og formal nga meat inspection service hangtod nga dili sila moagi sa maong pagbansay. Dugang pa ni Agreda adunay lecture og hands-on nga parte ang maong training ug gilaw man nga magpadala og duha ka representante gikan sa matag lungsod ug dakbayan sa rehiyon. Ang maong programa maoy usa sa mga konkreto nga lakang sa gobyerno aron masiguro nga ang karne nga anaa sa merkado kay limpyo, luwas ug mosubay sa health standards. Kini gipatuman dungan sa padayong pagpalig-on sa kapasidad sa mga lokal nga pangagamhanan pinaagi sa pagbansay-bansay ug akreditasyon sa mga meat inspector. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan.
Inanunsyo ni Finance Secretary Ralph Recto na inaasahang lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang half ng taon. Naitala ng ekonomiya ng Pilipinas ang paglago sa 5.4% sa unang quarter ngayong taon. Sinabi ni Recto na magpapatuloy ang paglago sa ikalawang half ng taon at itutulak ito ng government consumption at household consumption. Nitong simula ng 2025, nirebisa ng mga economic manager ang target para sa economic growth ng bansa ngayong taon dahil sa pandaigdigang mga pagbabago. Itinakda ito sa 5.5% hanggang 6.5% mula sa dating 6% hanggang 8%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isinusulong ngayon ng Pilipinas ang agarang pag-aproba sa Third Readiness and Preparatory Support Program o RPSP-3 ng bansa. Susuportahan ng programang ito ang mga inisyatibo ng bansa para sa pagbabalakas ng kakayanan ng mga institusyon, mekanismo sa pamamahala at pagpaplano at paglikha ng balangkas ng mga programa tungo sa Long-Term Climate Action Agenda. Ipinanawagan ito ng Department of Finance o DOF sa 42nd Board Meeting ng Green Climate Fund o GCF sa Port Moresby, Papua New Guinea kamakailan. Sa isang pahayag, sinabi ng DOF na layunin ng Pilipinas na ma-access ang $10 million grant sa ilalim ng RPSP-3. Para sa unang panukalang grant na nagkakahalaga ng $7 million, ilalaan ito sa pagpapalakas ng kapasidad ng DOF bilang National Designated Authority o NDA ng Pilipinas sa GCF. Ilalaan din ito ng DOF sa paglikha ng long-term strategic instruments para sa National Adaptation Plan at Nationally Determined Contributions Implementation Plan. Ang ikalawang panukalang grant naman na nagkakahalaga ng tinatayang $3 million ay idedesenyo sa pagpapatupad at operasyon ng long-term strategies at mga sistema sa ilalim ng unang panukala. Malaki ang papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng DOF sa paghugis ng direksyon ng polisiya sa GCF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagutos ng pamahalaan na i-revamp o ayusin ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Layunin ng hakbang na ito na tugunan ng mga hamon sa operasyon ng ahensya at tatagal ng 3 taon bago makita ang mga pagbabago sa serbisyo. Nitong nakaraang buwan, ipinagutos na ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GCG ang pag-restructure sa PhilHealth bilang tugon sa pagsasaayos ng outdated workforce, fragmented data, at issue kaugnay ng execution at benefits claims sa ahensya. Sa revamp, magkakaroon ng update sa PhilHealth organizational structure. Kabilang na rito ang 503 units at 7,149 na mga posisyon nito. Ayon sa GCG, nakadesenyo ito upang mapaghusay ang service delivery at gampanan ng mas pinalawig pang mandato ng ahensya sa ilalim ng Republic Act o RA 112233 o ang Universal Healthcare Act. Kabahagi ng pag-restructure, iniatas din ng GCG ang pag-streamline ng PhilHealth finance, legal, information technology, procurement, human resources at general administration services. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binawi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Monetary Board ang lisensya ng 3 money changer firms dahil sa paulit-ulit na paglabag sa Anti-Money Laundering o AML. Sa isang pahayag, siniwalat ng BSP ang 3 firm, kabilang dito ang Prince Rockwell Money Changer Corporation, King's Hopewell Group Corporation at World Reliance Trading Corporation. Sa magkahiwalay na resolusyon, inaprubahan ng Bangko Sentral ang kanselasyon ng mga
lisensya ng naturang mga kumpanya sa pag-operate ng money changers, foreign exchange o forex dealers at remittance agents. Ayon sa BSP, batayan pa siya ng pagkansela sa Section 901N ng Manual of Regulations para sa Non-Bank Financial Institutions o MORN BFI. Tinanggihan din ng BSP ang request for reconsideration na inihain ng mga kumpanya hinggil sa pagkansela ng kanilang BSP registrations. Matatandaan tinanggal na ng European Commission ang Pilipinas mula sa listahan nito ng high-risk jurisdiction. Kasunod ng pagkakatanggal din ng bansa sa Global Money Laundering Watchlist o Grey List nitong Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, as of July 17, 2025, narito naman ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 56 pesos 99 centavos, Japan yen 39 centavos, Singapore dollar 44 pesos 43 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 7 pesos 94 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 26 centavos, United Kingdom pound 76 pesos 48 centavos, European Monetary Union euro 66 pesos 33 centavos, Canada dollar 41 pesos 65 centavos, at Saudi Arabia rial 15 pesos 19 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayanan po si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon para sa Balitang Sports. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Tinumba ng San Miguel ang Token Text 98-92 nitong Miyerkules para itabla ang kanilang serye sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Finals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum.
Sa kanilang pagtatangka na makabawi mula sa pagkatalo sa Game 1, matikas ang simula ng Beermen at nakapagrehistro pa ito ng 51-38 kalamangan sa first half. Subalit bumawi ang tropang 5G sa ikatlong quarter para gawing dikit ang laban sa 75-74. Sa fourth quarter, nag-init si Don Troliano kung saan nagawa niya ang 12 sa kanyang kabuang 22 puntos para pangunahan ang Beermen sa panalo sa Game 2. Kahit nanguna sa scoring department si Calvin Oftana na may 23 puntos, hindi naman ito nakascore sa fourth period kaya't malaki ang tulong nito sa panalo ng Beermen. Isang rebound na lang at nakapagtala sana ng double-double si June Mar Fajardo kung saan nagtapos ito na may 17 puntos, 9 na rebounds, 3 assists at 1 steal. Bumawi naman si Mo Tautua mula sa malamya niyang performance sa Game 1 kung saan nakalikom ito ng 16 na puntos habang si Jeron Teng ay nagtapos na may 10 puntos. Nasayang naman ang game high ni Oftana habang sina Jordan Heading, Kelly Williams at Brandon Ganuelas-Rosser ay nakagawa ng 15, 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Ang Game 3 ng finals ay lalaruin sa Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita kaagad ni Kiefer Ravena ang kanyang presensya sa pagbabalik nito at sa kanyang unang laro para sa Strong Group Philippines kung saan dinominan nila ang Australia 91-75 para manatiling imakulada ang kanilang record sa 2025 William Jones Cup na ginanap nitong Miyerkules. Naging mitsa si Ravena na hindi nakapaglaro sa unang 3 laban sa fourth quarter para mapaganda ng Team Philippines ang kanilang kartada sa 4-0 at ang layunin nilang madepensahan ang kanilang titulo. Bagsak naman sa 2-3 ang Australia kahit maganda ang ipinakitang laro ni Filipino-Australian bowler James Spencer at Mac Stoddart. Nakagawa ng mga importanteng puntos si Spencer na naglaro para sa University of the Philippines sa UAAP sa fourth quarter, kasama na ang isang 3-pointer na tinapyasan ang kalamangan ng Strong Group ng 11 puntos 65-76. Subalit sinira ni Ravena ang tangkang pagbabalik ng Australia kung saan nakapasok ito ng 2 magkasunod na triples para palawigin sa 84-67 ang kanilang kalamangan bago sinelyuhan ni Javi Gomez de Leaño ang panalo sa pamamagitan ng isang tirada sa gilid. Si Andre Robertson ang patuloy na nangunguna para sa Strong Group kung saan nagtapos ito ng may double-double, 16 na puntos at 12 rebounds kasama pa ang 6 na assists at 1 steal habang sina Ian Miller at Tajwan Agji ay kapwa nakapagambag ng 12 markers bawat isa. Minarkahan naman ni Ravena ang kanyang pagbabalik na may 9 na puntos habang nagdagdag si Dave Ildefonso ng 10 markers. Pinangunahan naman ni Stoddart at Spencer ang Australia kung saan ang una ay nakapagtala ng 19 na puntos, 5 rebounds, 2 assists, 3 steals at 1 tapal habang ang huli ay nagtapos na may 11 markers, 6 na boards at 5 assists. Susubukan ng Strong Group na gawing 5 ang magkakasunod nilang panalo sa Webes kung saan makakatapat nila ang Chinese Taipei White. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinayang ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang double-digit lead, subalit nakatakas sa huli sa pamamagitan ng 73-70 panalo sa Lebanon sa FIBA Asia Cup na ginanap sa China nitong Miyerkules. Nakapasok din ang Pilipinas sa win column ng Continental Tournament na may 1-2 baraha habang tinapos ng Lebanon ang group stage na walang panalo sa 0-3.
Ang mahalaga ay mananatili ang Pilipinas sa Division A habang ang Lebanon ay kakalabanin ang last seeded team sa isa pang grupo para sa 7th place kung saan ang matatalo ay ibabalik sa Division B. Nakakuha din ng pwesto ang Gilas Women sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 qualifying tournament dahil sigurado ng pasok sa top 6 ang koponan na nagpapatuloy sa Asia Cup. Nagpakawala si Jack Animam ng double-double na may 14 na puntos at 16 na rebounds kasama pa ang 5 assists at 3 steals habang nanguna sa puntos si Naomi Panganiban na may 15 markers, sahog pa ang 4 na boards, 3 assists at 1 steal. Susunod na mga kalaban ng Gilas ay ang second seeded team sa Group A itong Biyernes kung saan ang mananalo ay makakakuha ng ticket sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naubusan ng hangin ang Alas Pilipinas men sa isang 5-set showdown laban sa Indonesia kung saan kinuha nito ang 19-25, 25-19, 25-21, 22-25 at 8-15 pagkatalo sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2025 Southeast Asian o CV League Leg 2 nitong Miyerkules. Nagkaroon ng pagkakataon ang Alas sa 4th set subalit hindi kinayanan ang matikas na hampas ng Indonesia para maging 0-1 ang kanilang record habang ang host ay naging maganda ang kanilang panimula na may 1-0 kartada. Dehado sa 4th set ng 18-23, nagpakawala ang Filipinos ng 4 na sunod-sunod na puntos na tinuldukan ng isang matinding block ng tambalang Steven Rutter at Peng Tagibolos para tapyasan ang abanse sa isang puntos na lamang 22-23. Subalit naibigay naman nina Rivan Nurmulki at Hendra Kurniawan sa panig ng Indonesia ang huling 2 puntos sa pamamagitan ng attack at block ayon sa pagkakasunod para dalhin ang Team Philippines sa deciding 5th set. Binuhat naman ni Fari Septian Putra Trama ang 2-time CV League gold medalist na Indonesia sa huling set kung saan nakapagtala ito ng 3 service ace para kunin ng host ang panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakatakdang gumawa ng makasaysayang hosting ang Pilipinas bago matapos ang taon kung saan magiging host ng bansa ng FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships sa Nobyembre. Sa pangunguna ni Carl Eldrew Yulo, layunin ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP na makakuha ng gintong medalya kung saan ang 16 anyos ay lalahok sa lahat ng aparato. Inaasahan na lalahok sa kompetisyon ang mga atleta mula sa 70 bansa sa buong mundo. Gaganapin ang torneo sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay mula Nobyembre 16 hanggang 25 at layunin ni Yulo na tumbasan ang nagawa ng kanyang kapatid na si Carlos ang mga nagawa nito sa mga nakaraan na torneo. Subalit para kay President o GAP President Cynthia Carion, bukod sa paglahok ni Yulo, kailangan din nila ng tulong pinansyal na kinakailangan para sa hosting. Ayon kay Carion, nangako na ang ilang ahensya ng gobyerno at mga opisyal nito ng 139 milyong piso, subalit kulang pa ito ng 100 milyong piso. Kaya't hinihikayat niya na dagdagan ng Department of Tourism ang pondo na kanilang binigay dahil hindi sapat ang nalikom nilang pondo sa ngayon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong
balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Matapos ang ilang taong pananahimik, muling nagbabalik ang Four of Spades sa paglabas ng kanilang pinakabagong kanta na pinamagatang Aura. Kasama sa comeback ng OPM band si Unique Salonga, ang dating bokalista at frontman ng grupo na huling nakita kasama nila noong 2018. Sa bagong kanta kasi muling nagsama-sama sina Zil Benitez, Blaster Silonga, Badjao De Castro at Unique at ipinakitang buo pa rin ang kanilang musikal na koneksyon at samahan sa kabilang ng matagal na pagkakahiwalay. Ang tanging caption nila sa kanilang Facebook post, Aura out now. At hindi lang sila basta nag-reunion lang dahil lahat ng apat na miyembro ng Four of Spades ay kinilalang may ambag sa paglikha ng Aura. At syempre, nag-trending sa X o dating Twitter ang Aura at Four of Spades sa social media. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tapos na raw ang issue sa pagitan ni na kapuso actresses Jeneline Mercado at Raisa Senon. Sa latest episode ng Fast Talk with Boy Abunda nito lamang July 14, inusisa ni Tito Boy ang gusot ni na Raisa at Jeneline noon na halos nabaon na nga sa limot ng karamihan. Tanong niya kay Raisa, pero quote-unquote, pero napakaingay nung hidwaan. Away nyo ni Jeneline Mercado. Are you guys okay? Yan ang pag-usisa ni Boy kay Raisa. At tugon naman dyan ni Raisa, quote-unquote, wala na po yun. Tapos na po yun. May pamilya na po kami at tinatawanan na lang po yun. Wala na, tapos na po iyon. Ang dugtong sabi ni Raisa. At matatandang nagkapalitan ng maanghang na salita ang dalawa na may ugnay o may ugat sa chikang nakahalikan umano ni Raisa ang jowa noon ni Jeneline na si Mark Heras. Halos 2 dekada na ang nakalilipas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Back-to-back ang pagbibigay saya sa mga taga-subaybay ng programang Itbulaga at syempre ng Wawawin. Sa latest episode ng Christopher Minute na itong Hulyo 16, sinabi ni showbiz columnist Christopher na magbabalik o magba-back-to-back nga ang dalawang programa. Ngunit may bungad na tanong dyan ang showbiz columnist na si Christy. Sabi niya, quote-unquote, magkakatotoo kaya ito? Yung pagba-back-to-back ng Itbulaga at Wawawin, sino kayang kakalabanin. Pero may ilan ding may kumukontra sa bagong schedule ng programa ni Willie Revillame. Ani ni Christy, dahil nasanay na raw si Willie ng gabi, sana raw wag agad-agad pagkatapos ng Itbulaga. Magiging ganon kapag naging back-to-back. At eto, isa lang naman ang sigurado dyan. Handa na si Willie sa kanyang muling pagbabalik sa hosting ng naturang show dahil kamakailan lang kasi ay ininspeksyon ni Willie ang pagpapatayo ng bagong studio sa TV5 Media Center para sa bagong tahanan ng bago niyang programa.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Janela, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Makinig din tayo sa ating audio live streaming sa pamagitan ng eVox PBS receiver app na mada-download kung kayo ay naka-Android phone sa Google Play Store at kung kayo naman ay naka-Apple phone o iPhone sa App Store. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.